Eto, yung naku, nagsalita na si Marcoleta. Oh, Marcoleta, matanong ko, nagsalita na ba si Marcoleta? Kasi pasensya na po kasi baka hindi ko lang alam, baka hindi ko na-research. Nagsalita na kaya ito si Marcoleta patungkol doon sa stand ng Iglesia ni Cristo na siya po na ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumusuporta sa PI. Alam naman natin, congressman to si Marcoleta. At sinabi niya, kung involved talaga dito si Tambaloslos, dapat hihingin niya na mag-resign si Tambaloslos. Ang dami na pong ebidensyang nilabas patungkol dito sa PI na involved po si Tambaloslos diyan sa PI na yan. Marcoleta, tanong ko lang po, nananawagan na po ba kayo na mag-resign si Tambaloslos? Tanong lang po yun. Pakilinaw po. Yung inyo pong simbahan, kung hindi po ako nagkakamali, Iglesia ni Cristo po daw ito si Marcoleta, di ba? Yan po ang aking pagkakadinig. Ang inyo pong simbahan ay lantarang sinabi na sa kanilang channel, sa publiko, na hindi daw sila nakasuporta sa PI. Sa katunayan po, kontra sila. Ayaw nila sa PI. Alam naman natin, bossing mo si Tambaloslos, alam naman natin, siyempre speaker yun di ba? Tanong, asan ang tapang ni Marcoleta? Tanong lang, makikita natin ang tapang ni Marcoleta. Hindi ko po kasi alam, baka mamaya naglabas na siya ng statement. Meron na bang siya nilabas? Meron na ba? Tanong natin sa iyo, Marcoleta. Ikaw ba ay susuporta doon sa iyong simbahan na Iglesia ni Cristo na iyong kinabibilangan o doon sa iyong bossing na si Tambaloslos na iyo rin kinabibilangan bilang nasa Kongreso, nasa Kamara ka? Tingnan natin saan ang panig ni Marcoleta. Simbahan o politika? Sabi dito ni Florinda yon, wala pa. Asan na? Dapat mag-statement ka na, Marcoleta, patungkol dyan. Kasi believe kami sa tapang mo sa statement na ito. Pag-uusapan din natin again yung PI. Babalikan natin ulit yung PI. Basahin muna natin etong matapang na statement ni Marcoleta. Okay? Hindi ka tatanggapin ng piskal na magfa-file ka ng asunto nang nakamaskara ka. Ontiveros, don't tell me hindi mo alam yan. Ako may tanong lang sa'yo, Ontiveros. It's either tanga ka, or alam mo yan, or baka nakaligtaan mo. Tanong lang naman po, nagtatanong ako, Tanong lang po yun. Hindi naman po mura yung tanga Ibig sabihin, parang stupid. Hindi niya alam. Ganon. Unang-una, gagawa ka ng complaint affidavit, doon ay ipapakilala mo sarili mo. Pipirmahan mo, iyon, sapagkat kung hindi mo pinirmahin yon, baliwala iyon. Ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa ay may uusigin ka, kailangan nakatakip ang muka ng mga testigo mo. Di ba? Alam mo, questionable talaga yan. It's very unfair. Ando doon na po tayo sa gusto nating unawain Ando doon na po tayo. May danger po ang buhay ng mga witnesses. No? Arok ko po yun. Kasi lalo na't may pamilya ka, medyo delikado nga po talaga. Okay? Kaya nga, kailangan din fair tayo. Paano naman yung inaakusahan? Di ba? Hindi naman po pwedeng akusa ka ng akusa, nakatakip ang mukha mo. Malay ba natin kung sino yun? Malay nyo ba kung ako yung nandoon, nagsasalita,
dahil may galit lang ako kay Kibuloy. Tatandaan po natin, ha? Halimbawa, ikaw ay isang vlogger. Sa 100,000 subscribers mo, sa 100,000 halimbawa na may gusto sa'yo, na naniniwala sa'yo, 100,000 din ang galit sa'yo. Ganun po yun. Kasi siyempre, normal na talaga merong magkakagusto sa ibig sabihin hindi magkakagusto ibig sabihin merong magugustuhan yung style mo, merong hindi rin magugustuhan. So kung maraming tagasunod si Kibuloy, marami ring inggit diyan. It always follow. It follows. Laging ganun. 'Di ba? Si Tatay Digong ang daming nagawa pero marami pa ring galit. Nakakita na ba kayo ng tao na lahat gusto sa kanya? Kaya nga unfair kasi yung mga ayaw sa kanya, chances are baka inggit lang. Halimbawa, ako, sisirain ko si Kibuloy, magtatakip ako, lalabas ako doon. 'Di ba? Galit ako. Bakit? Inggit ako. Kunwari, inggit ako. 'Di ba? Kaya unfair. Anong solusyon? Dalhin sa korte. Kaya nga, Ontiveros, you are the one who is not protecting the witnesses. Ikaw. Kasi kung sa korte yan, hindi yan pinagpepiestahan ng media. Hindi yan pinagpepiestahan ng vloggers. Hindi yan pinagpepiestahan ng mga senador. Hindi yan pinagpepiestahan ng mga politiko. Hindi yan pinagpepiestahan ng mga gustong siraan ang mga Duterte. Simple lang naman yun, Ontiveros Ako naniniwala, hindi ka tanga. So I know that you know that. Kasi kung hindi mo alam yan, tanga ka. Pero ako, paniwala ko, hindi ka tanga. Alam mo yan. Sa husgado, hindi gagawing karnabal yan. Sa Senado, kita nyo, ano nangyari? Circus. Intentionally or unintentionally, normal may camera Saan ka ba nakatira, Ontiveros? Nakasayad ba yung paa mo? I mean, that's reality. Pag may camera, pag-uusapan yan. Pambihira yung Tito Vic and Joey nga. Hindi na sila nawalan ng pag-uusapan. Hanggang ngayon, pinipiga pa rin si Tito Vic and Joey. Kulang na lang, i-discuss nila anong almusal ni Tito, anong ginawa ng ipis doon sa bahay ni Vic Soto. Ganon. Sabi tuloy ni Adsel, ako naniniwala ko, taka si Ontiveros, Sir Coach. Hindi. Ako mas naniniwala ko, hindi. Sa tingin ko, sinasadyang kaligtaan yan para ipahiya si Kibuloy. Di ba? Sa korte yan. Ano yan? Nakatago yan. Walang camera doon. Kaya nga, ang punto rito, hindi ka nakakatulong sa totoo, Ontiveros. Wala kang naitutulong diyan sa mga witnesses. Kung yan talaga ay nagawan ng kababalaghan ni Kibuloy, hindi ka nakakatulong. Panira ka. Lalo mong nilalayo sa hustisya yung mga biktima na yan. Kita mo, ngayon nagiging circus sila. Pinag-uusapan. Normal. Ikaw ba, Ontiveros, gusto mo may pupunta sa Senado at magwi-witness sa'yo at ididiin ka halimbawa sa PhilHealth, nakatakip ang muka. Type mo yun. Sasabihin, tinakot mo siya, kaya ayaw niya maging testigo sa PhilHealth. Di ba? Hindi ka tanga. Alam ko yun, hindi ka tanga. Don't act like one.
Sabi tuloy ni Boss Jazz, si Ontiveros crush niya si Pastor, pinagnanasaan. Hindi, pero ngayon ko lang nakitaan na mukha palang bata si si Kibuloy. Oo, kasi 70 plus na pala yan, 70 oo, mukhang bata. O, paano mo masasabi ngayon, tuloy tayo, na yung mga taong iyon nagsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan lang nga nila, mga identity nila, ayaw nilang sabihin. May problema tayo diyan. May problema tayo diyan. Ontiveros, can you please make a sacrifice? Kung ako sa'yo, isakripisyo mo na yung pagiging epal mo, yung 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 pangarap mo siguro na maging standard bearer ng dilaw, isakripisyo mo yung pamumulitika, pasa mo na sa korte. Ulitin ko hindi ko po pinagtatanggol si Kibuloy. Kung talagang may kasalanan siya, ako gugustuhin ko maparusahan siya. Kung wala, dapat hindi siya maparusahan. Ang pinagtatanggol ko dito, alam nyo kung ano? Due process. Patas. Patas. Patas na hustisya. Hindi po magkakaroon ng patas na hustisya sa Senado. Kahit anong mangyari dyan, papahiya ka dyan. Especially, yung kanyang paratang sa kanya ay patungkol sa sex trafficking, pangmomolestya. Nakakahiya po talaga yan. Alam po natin yan. Kaya nga dapat yan sa korte. Due process pinaglalaban natin dito. And I will stand with that. Yan din ang pinaglalaban ko kay Bantag. Yan din ang sinasabi natin kay Tevez. Patas na hustisya. Ako po, seryoso po ako dyan. Halimbawa, ang gagawan ng injustice, halimbawa ay si Amy. Kahit ayoko kay Amy, papanig ako kay Amy, not because gusto ko siya. Papanig ako sa kanya para matanggap niya ang due process at hahayaan ko ang korte ang humusga sa kanya. Hindi ang Senado, hindi ang Kamara. Naintindihan? Kahit si Tambaluslos yan, kahit ayaw ko sa kanya, ang sigaw ko kay Kibuloy ay same ng isisigaw ko kay Tambaluslos. Sa korte nyo dalahin yan. Due process po tayo. Yan lang po Nagkataon lang na nakita ko, kaya kahit papaano medyo may panig ako ng konti, aminin na natin kay Kibuloy, kasi siya po ang may bayag. Siya po ang hindi nabayaran na manahimik. Inilabas niya yung gikan sa masa Kung may agenda man siya ron, personal agenda, nasa sa kanya na po yun. But as for me, binigyan niya ng daan ng gikan sa masa, suportahan ko. Paano, Coach Oli, kung ABS-CBN, bumaligtad, binigyan ng espasyo si PRRD, kakampihan mo? Of course! Bakit? Lumabas yung yagbols nila. Diba? Hindi sila nagtahi-tahimik. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun lahat ng ginagawa nila sang-ayon ako. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng ginawa ng SMNI sang-ayon ako. At alam nyo yan, binanatang ko yan Bakit? Sumipsip yan kay Marcos Higop puwet din yan Pasensya na po, yun ang talagang nangyari. Yung mga kaibigan natin dyan. So binanatan natin. And nung ngayon, pumanig na sila kay Duterte, hindi okay na. Di ba? So ganun lang yun. Bigyan lang natin ng hustisya. O tuloy natin. Papaano susumpa iyon sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao? Ito yung titingnan natin. Kaya nga mag-o-oath yan na yung sinasabi niya ay may katotohanan. Diba? May pangalan, pipirma. Kaya nga sana yung mga ibang senador, magsalita din naman kayo. Ito lang napakatahimik nyo rin kasi mga ibang senador
ginagawang circus 'yan, eh, 'di ba? Eh, medyo sabihan niyo naman si Ontiveros o kung ayaw niyong sabihan, maglabas kayo ng official report, official statement sa media. Bahala kayo, matanda na kayo, kaya nga kayo senador, eh. Pero yung tahimik lang kayo, na alam niyo namang ba't ganyan yung witnesses, 'di ba? It's unfair. Hmm. Sabi ni Mrs. Love, "Mga taga Leyte diyan, 'wag niyo na po iboto mga Romualdez, ang mga tambaluslos ng bayan." Gusto 'yan, eh. Sa akin may tingin pa nga ako diyan pangho-hostage, eh. Siyempre, 'di ba, ipitin nila ng ipitin, tapos magsisibu. Baka hindi makapagsalita si Tatay Digong dun, kasi baka ipitin si Kibuloy. Yan po ang isang side, ha, na pag-uusapan natin. Ah, siyempre dahil kaibigan, so siyempre ang kahihiyan ng kaibigan, sasabihin kinonsinti 'to ni Tatay Digong. Kung titingnan niyo nga, 'di ba, yung baril walang kakuwenta-kuwenta, idinamay. Oh, bakit? Kasi kahihiyan ni Tatay Digong. Oh, kasali sila dun. Sa katunayan pati si Sarah, 'di ba ang galing, eh, 'no? Isipin mo nagpunta yung mag-ama dun para kumuha ng baril. Hmm.